Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan, mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Welcome sa isa na namang episode ng Ayon sa Batas, ang show na kaya kang protektahan kahit wala ka sa Witness Protection Program. Speaking of witness protection, pag-uusapan naman natin na ang mga witnesses sa flood control ghost project ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Kasi kung maaalala natin, nagsimula ang issue ng flood control noong 2025 State of the Nation address ni President Bongbong Marcos kung saan sinabi niya na maraming flood control projects ang palpak at guni-guni lang. Kitang-kita ko na maraming proyekto para sa flood control ay palpak at gumuho. At yung iba, guni-guni lang. Huwag na po tayo magkunwari. Alam naman ng buong madla na nagkakaraket sa mga proyekto. And true enough, meron ngang mga flood control projects na palpak at substandard. Pero ang mas malala ay yung mga ghost project kung saan binayaran na ng gobyerno ang mga contractor para gumawa ng flood control infrastructure pero wala namang ginawa ang contractor. Sa madaling salita, tumanggap lang ng pera ang mga contractor. Ang isang example dyan ay yung sa Baliwag, Bulacan kung saan nagsagawa ng inspection si Pangulong Bongbong Marcos ng isang flood control project worth 55 million pesos lang naman. Ayon kay PBBM, fully paid na ng DPWH ang nasabing project. Pero ni isang hollow blocks, walang makitang flood control infrastructure project na ginawa ang contractor. Nandito naman tayo sa Baliwag dahil merong report na binigay sa atin na dumating dun sa website na itong kontrata para sa isang 50 million contract, 55 million contract for the construction of reinforced concrete river wall at Purok 4, Barangay Piel, Baliwag, Bulacan. As of last month, June, ang report dito 100% complete at saka fully paid. Wala kaming makita na kahit isang hollow block. Dahil sa mga revelations ni PBBM, nagsagawa ng inquiry in aid of legislation ng Senate Blue Ribbon Committee na pinangungunahan noon ni Senator Rodante Marcoleta tungkol sa mga flood control projects sa buong bansa. Isa sa mga naging resource persons ay ang mag-asawang Curly at Sara Diskaya, na may-ari ng St. Gerard's Construction Corporation na isa sa mga kumpanyang nakakuha ng malaking flood control project sa buong bansa. During one of the hearings ng Blue Ribbon Committee, nagpahayag ang mag-asawang Diskaya na gusto nilang mapasama sa Witness Protection Program. In exchange, sasabihin nila ang lahat ng alam nila tungkol sa katiwalian sa flood control project. Handa po kaming tumistigo ng walang pilit at kusang loob bilang state witness at sabihin ang lahat ng nangyayaring katiwalaan ng Kamara, DPWH at iba pang mga kawani ng gobyerno upang gawin ang tama. Kami ay lubos na humihingi ng tulong sa Senate Blue Ribbon Committee na pinamumunuan ng buting Chairman Senator Rodante Marcoleta at kay President Bongbong Marcos para sa proteksyon at seguridad ng aming pamilya. Ngunit nung napalitan ni Senator Tito Soto si Senator Chis Escudero bilang Senate President, napalitan din si Senator Rodante Marcoleta bilang Chairman ng Blue Ribbon Committee. Ang ending, hindi pinirmahan ni Senator Tito Soto ang request ni Senator Marcoleta na mapabilang ang mga Diskaya sa Witness Protection Program. Ang dahilan ni Tito Soto, sinabi daw ni then Justice Secretary Remulla na dapat muna ibalik ng mga Diskaya ang mga ninakaw nilang pera sa gobyerno. So, sa akin, ang punto ko is, una, narinig ko si Secretary Remulla, meron siyang sinasabi tungkol sa kay Sara and Curly Diskaya. Witnesses are only if they meet the conditions set under the law, including the return of funds that they have allegedly gained from Republic Act 6981 yun eh. So ang issue natin ngayon is kung kailangan nga bang ibalik muna ng mga Diskaya ang kanilang ill-gotten wealth sa gobyerno bago sila maging state witness. Pero bago yon, we have to make it clear na ang nirerekomenda ni Senator Marcoleta ay mapasailalim ang mga Diskaya sa Witness Protection Program. Hindi pa niya nirerekomenda na maging state witness ang mga Diskaya. Magkaiba kasi ang isang witness under the Witness Protection Program at ang
isang state witness. Ayon sa Section 3 ng Republic Act No. 6981 o Witness Protection, Security and Benefit Act, mayroong 4 na requirements upang ang isang witness ay mapasama sa Witness Protection Program. Unang requirement, kailangan ng krimen kung saan gagamitin ang testimony ng witness ay grave felony. So ano ba yung mga krimen na tinatawag na grave felony? Ayon sa Article 9 ng Revised Penal Code, ang mga krimen na grave felonies ay may parusa na afflictive penalty. So ano nga bang ibig sabihin na afflictive penalty? Ayon sa Article 25 ng Revised Penal Code, ang krimen na may afflictive penalty ay yung mga krimen na may pagkakakulong na prison mayor pataas. So ano naman ang ibig sabihin ng prison mayor? Ayon sa Article 27 ng Revised Penal Code, ang prison mayor ay may duration ng pagkakakulong ng 6 years and 1 day hanggang 12 years. Ibig sabihin, ang lahat ng krimen na may penalty na 6 years and 1 day pataas ay grave felony. Kaya, ang qualified lang sa Witness Protection Program ay yung witness sa isang krimen na may penalty of imprisonment na 6 years and 1 day pataas. Kung mas mababa sa 6 years, ang witness ay hindi na qualified sa Witness Protection Program. Pangalawang requirement, ang mga mahalagang bahagi ng testimony ng witness ay pwedeng mapatunayan. Sa madaling salita, hindi pwede yung sabi-sabi lang. Pangatlo, may pagbabanta sa buhay ng witness o sino mang miyembro ng kanyang pamilya o may posibilidad na siya ay patayin, takutin, iharas o bayaran upang pigilan siyang tumistigo o tumistigo ng mali o tumistigo ng hindi tuwiran. At panghuli, hindi siya government employee na nagpapatupad ng batas. Hindi siya pwede maging pulis, sundalo o kaya taga-NBI. Otherwise, ang kanyang pamilya lamang ang pwedeng mapabilang sa Witness Protection Program. Pagdating naman sa pagiging state witness, iba ang requirements na isinasaad ng batas para ang ordinary witness ay maging state witness. Ayon sa Section 10 ng Witness Protection, Security and Benefit Act, may 6 na requirements para maging state witness ang isang ordinary witness. Una, kailangan ng penalty ng krimen kung saan gagamitin ang kanyang testimonya ay grave felony din katulad ng sa Witness Protection Program. Ibig sabihin, dapat may pagkakakulong ng 6 years and 1 day pataas. Pangalawa, kailangan na kailangan talaga ang kanyang testimonya. Meaning, pwedeng humina o di kaya ay madismiss ang kaso kung hindi titestigo ang witness. Pangatlo, walang ibang direktang ebidensya ang prosecution regarding sa krimen na nangyari. Pang-apat, ang mga mahalagang bahagi ng testimonya ng witness ay pwedeng mapatunayan sa pamamagitan ng ibang ebidensya. Panglima, ang witness ay hindi ang pinaka-guilty, meaning maaaring naging kasangkapan ng witness sa paggawa ng krimen pero hindi siya ang mastermind. At panghuli, ang witness ay hindi pa nasisentensyahan ng krimen na may kinalaman sa moral turpitude. So ano nga bang ibig sabihin ng crime involving moral turpitude? Sa kasong Jesus Paras versus Veloces, sinabi ng Supreme Court na ang crime involving moral turpitude ay yung mga actions na labag sa justice, honesty, at good morals. Ang halimbawa nito, yung pagnanakaw, forgery, estafa, at lahat ng krimen na may kinalaman sa fraud o panloloko. So sa requirements pa lang ng batas, makikita natin na magkaiba ang state witness sa witness under the Witness Protection Program. At bukod sa requirements, magkaiba rin ang effect ng pagiging state witness at witness under the Witness Protection Program. Ayon sa Section 8 ng Witness Protection, Security and Benefit Act, kapag ang isang witness ay napasama sa Witness Protection Program, bibigyan siya ng gobyerno ng ilang benefits katulad ng free housing, travel expenses, subsistence allowance, at free medical treatment. Hindi lang yan, bibigyan din ng gobyerno ng means of livelihood ang witness under the Witness Protection Program. Pagdating naman sa pagiging state witness, Section 12 ng Witness Protection, Security and Benefit Act provides na hindi pwedeng isama ang isang state witness sa criminal complaint. At kung naisama na ang state witness sa criminal complaint, siya ay tatanggalin sa complaint bilang akusado. Sa madaling salita, ang state witness ay may immunity from suit. Yan ang pinakamalaking pagkakaiba ng state witness sa isang witness under the Witness Protection Program. Ang state witness ay may immunity from suit pero ang witness under the Witness Protection Program ay walang immunity from suit. Kaya, hindi porket ang witness ay under the Witness Protection Program ay meron na siyang immunity from suit. At hindi rin porket ang witness ay under the Witness Protection Program ay state witness na siya. Pero mukhang dito nalilito si Senate President Tito Sotto kasi akala ni Senate President Tito Sotto na nirerekomenda ni Senator Marcoleta ang mga diskaya para maging state witness. Pero
Kung mabasahin lang niya na mabuti yung sulat ni Senator Marcoleta, malinaw na ang nirerekomenda ni Senator Marcoleta ay maipasama sa Witness Protection Program ang mga diskaya. At dito sa sulat na to, yung nga sinasabi niya na ginagawang state witness, itong i-recommend namin na state witness kay Secretary Remulla. Buti na lang na ipaliwanag ni Senator Alan Peter Cayetano na hindi pa gagawing state witness ang mga diskaya. Nasa Witness Protection Program pa lang sila. Iba po ang Witness Protection Program, Section 3, Admission in the Program. Iba po yung Section 10, State Witness. Yung pong sinasabing he does not appear to be the most guilty, yan po ay tatanggapin natin pag state witness na wala po tayo doon. Nandun pa lang tayo sa Section 3 protection. Pero assuming na nag-apply na nga ang mga diskaya as a state witness, ang issue is, kailangan ba muna nilang ibalik sa gobyerno ang ill-gotten wealth nila? Kasi ayon kay then Secretary of Justice, now Ombudsman Boying Remulla, kailangan muna daw ibalik ng mga diskaya sa gobyerno ang mga pera na nakulimbat nila bago sila bigyan ng immunity. Kung meron silang nakukuhang perang hindi dapat, isauli nila sa Republika. Yun naman ang first condition natin lagi. Dito, you give it back to the state where it rightfully belongs before you can even be considered for immunity. Pero mali si Remulla. Kasi kung babalikan natin ang mga requirements para ang isang ordinary witness ay maging state witness ayon sa Section 10 ng Witness Protection, Security and Benefit Act, hindi binabanggit doon na kailangang ibalik ng state witness ang kanyang ill-gotten wealth bago siya bigyan ng immunity. Kaya walang basihan si Remulla na i-require ang mga diskaya na ibalik ang kanilang ill-gotten wealth bago sila maging state witness. Paano yun sa Witness Protection Program? Pwede bang i-require ng Department of Justice na ibalik ng mga diskaya sa gobyerno ang ill-gotten wealth nila bago ma-admit ang mga diskaya sa Witness Protection Program? Mismong si Remulla inamin na ang restitution o ang pagbabalik ng ill-gotten wealth is not expressly required by law bago tanggapin ng mga diskaya sa Witness Protection Program. Despite that, sinasabi ni Remulla na it is still morally right to require the diskaya to return their ill-gotten wealth bago sila maging state witness. A couple of days ago, in the last hearing when you were here, we somehow settled the issue that restitution is not a requisite for an applicant to the WPP. Is that correct? It's not in the law. But sa akin ko kasi, hindi lang po batas na nagdidictate dito. It's also what is morally right. Totoo nga na wala sa batas na kailangang ibalik ng mga diskaya ang ill-gotten wealth nila bago sila mapasama sa Witness Protection Program. Pero that does not mean na hindi pwedeng gawing kondisyon yon para ma-admit sila sa Witness Protection Program. Kasi ayon sa Section 5 ng Witness Protection, Security and Benefit Act, bago maging protected witness ang isang witness, kailangan niyang mag-execute ng Memorandum of Agreement with the government. Nakasaad sa Memorandum of Agreement na ito ang mga responsibilities and obligations ng isang witness under the Witness Protection Program. Ilan sa mga responsibilities ng isang witness under the Witness Protection Program ay ang mag-testify sa korte, magbigay ng information, huwag gumawa ng krimen, makipagtulungan sa gobyerno at tuparin ang lahat ng kanyang legal obligation and civil judgment. At kapansin-pansin din na ang responsibilities ng witness under the Witness Protection Program ayon sa Section 5 ng batas ay hindi exclusive. Meaning, walang pumipigil sa gobyerno, particularly ang Department of Justice, para dagdagan ang mga responsibilities ng witness under the Witness Protection Program. Kaya kung gugustuhin man ng Department of Justice na ibalik muna ng mga diskaya ang kanilang ill-gotten wealth bago mapasama ang mga diskaya sa Witness Protection Program, walang makakapigil sa kanila. As to paano at magkano ang ibabalik ng mga diskaya, depende na yan sa Department of Justice. In fact, sinabi ni dating Justice Secretary Remulla na nag-hire na siya ng mga forensic analysis para i-compute kung magkano ang ibabalik ng mga diskaya. Sa madaling salita, hindi kailangang ibalik ng mga diskaya ang nakulimbat nila sa gobyerno bago sila maging state witness. Pero, kung gusto nilang mapasama sa Witness Protection Program, walang pumipigil sa gobyerno na gawing kondisyon ng restitution o pagbabalik ng ill-gotten wealth bago mapasama sa Witness Protection Program ang mga diskaya. At gaya ng bawat Pilipino,
kaisa ako sa nananawagan ng pagbabago sa ating bansa. Kahit halos nakatanim na sa ating gobyerno ang corruption, hindi pa rin ako nawawala ng pag-asa na balang araw magbabago ang sistema ng ating gobyerno. Yan ang ating episode for today. Sa ating pagtatapos, iiwan ko sa inyo ang isang video na mula sa pinakamagandang abogado sa balat ng Puerto Princesa, si Attorney Ninay Arambolo. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, please like, share, and subscribe, and session adjourned. Hi, Attorney Enzo! Maraming salamat po sa mga videos na ipinopost ninyo. Kami pong mga ordinaryong mamamayan ng Pilipinas ay maraming natututunan sa inyong mga ipinopost dahil talaga pong napakaganda ng inyong mga talakayan tungkol sa mga issues na nagaganap sa Pilipinas. Maraming salamat po at tuloy-tuloy lang po sana para ho-inform po kaming mga ordinaryong mga Pilipino. Mga simpleng magagandang Pilipino. Salamat, Attorney Enzo. Mabuhay ho kayo.